Magandang umaga. Welcome back to my channel, The Snow Dragon. So, ngayong araw, gagawin na po natin ang last part ng ating sleeveless blouse with collar. Ito yung finished product na natin at kung paano siya nabuo. Pakita natin close up ang ating nabuong house. So, makikita natin, ayan may collar na. Haltered yung ating armhole. Wala pa siyang buttonhole and buttons. Ayan. So, yan ang kabuuan ng ating blouse. So, ngayon, ipakita natin o i-recap natin kung paano natin nabuo ang ating blouse. So, pag naalala natin yung mga nakaraang videos po natin, bago natin nakuha ang ating collar length, binuo muna natin partial ang ating bodies. Join muna natin ang shoulders, no? Pagkatapos nun, center front natin, pinold natin yung allowance na 3 inches. Press natin yon. Then, kabila. Press natin yon. Then, dito sa natin, sa ating center front natin, sumukat tayo ng 3/4 allowance. Yung para sa overlap natin, ayan, 3/4 po yan. So, yan po yung ating para sa overlap, para sa ating buttons and buttonhole natin. Okay. Ngayon, dito sa pinakadulo, baliktad na way, dito sa wrong side. Sa wrong side, nagtahi po tayo. 3/8 kasi ang allowance dati natin dito sa taas. So, 3/8 dun pababa. Tapos, mula dito papunta dito sa may papasok, 3/4. Nagtahi po tayo dyan ng laglak tayo dyan. Ayan. Pagkatapos natin mailak yon, ginupitan natin ng konti. Nagpikete tayo mula sa taas pababa para pagbaliktad natin maganda ang itsura niya. Then after that, yung sa taas na portion, itong bandang portion, ito na portion, sinervice natin po yan or pinagsadahan natin yan para hindi siya magalaw ng magalaw. Ibig sabihin, yun yung pinaka-permanent niyang position. So, ganun din sa kabila. Then pagkatapos nun, baliktad na natin na yun, na-servicean na natin nun, kinabit na po natin ang ating collar. So, pag maalala po natin, ang collar natin ay merong part, sa likod banda, meron yung mahaba. At yung sa front naman na part ng collar natin, na mayroong interlining or mayroong fusilin, ay yung may fold na nakapress na. So, ikabit natin yung sa likod banda, yung walang fusilin, yung ikabit natin dito, starting dito sa pinaka dulo ng ating nalakan, papunta dito sa kabilang dulo ng ating lock. Yan. Then pagkatapos nun, ikabit natin yon right side to right side, ang pagka daiti or pagka harapan. Then, tinap natin pagkatapos. Ito na yung labas. So, 1/16, tap 1/16, ito na yung labas niya. So, natago na natin po yung pinagdugtungan natin ng collar. So, nung matapos natin yan, maidugtong na yung ating, matap yung ating collar with 1/16. Natap, buo na yung ating collar. Then, next natin gagawin, ay i-close na po natin ang sides. Ibig sabihin, pag i-join na natin yung back and front. So, sides na natin. Since ang allowance natin na binigay sa sides nung ako'y gumawa ng pattern o nag-layout ako sa tela is only half. So, half inch lang po yung aking pinasada. So, half inch dito hanggang sa dulo. Half inch din dito sa kabila. Pagkatapos, in-overlock na natin diretso yung hemline. Ayan. Kikita mo, may overlock na po. Mula yan dito sa dulo, eto, dulo, papunta yan dito. Dire-diretso po. Then, pagkatapos natin ma-over edge ang side, saka hemline,
i-prepare na po natin ang ating facing sa armhole. Ito po yung facing natin sa armhole. So, nung last na videos natin, napakita na po natin na meron na po siyang fuselin. So, ang gagawin na lang po natin, dahil na in-overage na rin natin, dinugtong na po natin sa bandang shoulder. So, bago po makalimutan, yung ating facing ay may dalawang sets. Isang pares ng back at isang pares ng front. So, ang gagawin natin, pagpartnerinan natin ang back at saka front na facing. So, isang back at isang front na facing, ganun din sa kabila. So, pagpartnerin na po natin. So, yung shoulders, pagpartner na, i-join na natin yon ng allowance ay 1/2 inch. Ganon din sa baba kasi yun ang allowance na binigay natin. Okay? Nung na-join na natin yon, buo na ang isang armhole natin na facing. Mayroong siyang front at mayroon siyang back. Kabit na po natin sa armhole. So, ikabit natin yung front na facing dito rin sa front part ng ating body. Ganon din yung back sa back body. So, kunin natin ang pinaka-center, yung pinaka-pinagdudugtungan. Itapat po natin dito sa pinagdugtungan sa side. Ganon din po dito sa shoulders. Itapat din po natin. Then after that, ikabit na po natin. Then, itap din siya ng 1/16 para mas matibay ang pagtupi. Ganyan. Para pag pinalansya natin or itupit natin, susunod na po siya. Madali siyang pasunurin. Ayan. Okay. Then after that, naikabit na natin at natap na natin ng 1/16, ipo-fold na po natin ang ating hemline. Ito na, ipo-fold natin. Bago tayo mag-fold, i-check po natin kung ang pantay ba o hindi. So, check natin. So, dito tayo, balik tayo dito sa may collar. Itong pinaka-point nito, pinaka-point nito, collar nito. Pagpapantayin po natin yan kung pantay sila. Yan. Pag pantay na sila, doon na tayo magsimula ng ating fold. Since na ang fold natin na binigay ko ay 3/4 lang doon sa ating video. So, 3/4 din ang gagawin nating fold. Bago natin siya i-fold, ito muna sa may front center front. So, may marking na tayo. Tinahi muna natin yon. Ayan. Ilak muna natin up to kung saan hanggang yung ating facing, ang ating fold sa pinakailalim ng ating center front. So, 3 inches yun. So, 3 inches din ilak natin yan sa baba. Tahi. So, 3/4 papunta dito sa dulo. Ganon din sa kabilang. Ganon din dito sa kabilang sides. Then, baliktarin po natin yan. Katulad nito, baliktarin po natin yan. Yan. Yan na siya. So, maging ganyan ang itsura niya na. Okay? Pag na ganyan na itsura na, magpo-fold na po tayo. Start tayo ng fold dito. Ilak natin yan ang pinaka-edge lang. Diyan lang tayo. Kung saan yung overaging. Diyan lang tayo mag-lock, magsimula. Tapos paikutin na natin hanggang sa kabilang dulo. Yan. Lock din natin. Ayan, hanggang dyan lang siya. So, makikita natin dito sa right side, wala siyang tahi. Dito lang nagsimula sa pinaka-facing natin sa likod. Pinaka-allowance natin sa likod. Lang po natin ang ating facing dito. Ilalak po natin yan para mas matibay. Ikabit na natin ang ating buttons at saka gagawa na tayo ng mga button holes. Sa original natin na na mga standard measurement, 1/4 lang magsimula tayo dito, 1/4 sa dulo, sa mga lalo na sa mga rounded neck natin, round neck lang. 1/4 lang from dulo pababa. Diyan ang magsimula ang number 1 na buttons natin. And then dito sa baba,
Ang second buttons natin, dito muna magsimula sa ilbaba. Pataas, magsukat tayo ng 4 to 5 inches. Palagay natin 5 inches. Then, ang pangatlong buttons natin, gitna ng number 1 at saka number 2 buttons. Yun ang pang number 3 natin. At ang ating 4, 5 in between. At lahat, ang sukat dito mula dito sa dito sa edge, sa pinakadulo, 1/2 lahat yun. 1/2 lahat. Para pantay ang ating sinuli, ang ating botones. Ngayon, ang overlap naman natin, kailangan natin ang ating mga botones ay nasa left side. Ibig sabihin, ito yung botones dito. Andito lahat ng botones na side. Sa left side. No? Sa left na side ang botones. Ang uhalis or mga button holes ay nasa right side. Bali, ito na po ang final na blouse natin. Final na natapos na. Meron na siyang button hole at saka button holes at saka buttons. So, yung binangkit natin kanina, dapat dito ay 1/4 from simula. Since this is a sport collar, gusto ko open. So, nagbaba ako. Nagtansya lang ako kung nag-base na ako sa aking allowance dun sa baba. Kaya ito yung purpose kung bakit malapad ang ating fold sa ilalim. Na? Kasi gusto natin pag bumuka, hindi pa rin makikita pa rin yung magandang side. So, binase ko lang doon sa ating lapad ng ating na hindi siya makita ng gusto. So, doon ako nagsimula ng aking button. Then, after that, nagsukat ako dito sa baba ng 5 inches pataas. Yan ang pangalawa kong button. Then, from there, itong aking second at saka first button, kinuha ko po yung gitna. So, ito na siyang pumatak. Yan, gitna. Kita mo na gitna ng pataas. And then, yung gitna nito ng number 3 at saka number 1, yun ang aking number 4. At ang gitna naman ng number 3 at saka number 2 ko, this is number 2, ito yung pang number 5 ko. So, natapos na ang ating blouse for today. Ayan na siya, ang kabuuang itsura. So, ngayon, magpaalam na muna ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat.